Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dadapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang liikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadapot ang dayami susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So, lilinisin ng Diyos ang iglesia sa pamamagitan ng apoy. At sinasabi sa Malakay 3, darating na yung araw na yun ng paglilinis ng Diyos sa kanyang iglesia. Narito ang aking sinugo, ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na iyong kinaliligayahan na parito at siya'y dumarating sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito at sino ang tatayo? Pagka siya'y pakikita sapagkat siya parang apoy na magdadalisay at parang sabon na tagapagputi. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak. At kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang dito't pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng handog ng kaswiran. Paano pa nililinis ang ginto? Nililinis ang ginto sa pamamagitan ng apoy. Pagkat hindi naman kayang bastang tunawin ng ng apoy. Kailangan mayroon talagang degrees kung ilang centigrade para matulay ang ginto. So yung apoy na ginagamit sa atin para linisin lang yung linisin lang yung dumi ng ginto para lumantad ang pagkaginto. At ito ang mga pagsubok ng ating pananampalataya. Ito ang sinasabing bautismo sa apoy. Sabi sa Peter 1:7. Kaya tayo sinusubukan ng Diyos para malaman kung sino talaga ang Kristiyano. Sino yung talagang lubos na umaasa sa Diyos? Sino yung lubos na talaga nagtitiwala sa Diyos? Sino yung iniala yung buhay niya sa Diyos? Sino yung tunay na sumasampalataya sa Diyos? 1 Peter 1:6-7. At ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sandaling panahon kung kailangan pinalumbay kayo ng mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati, ikakarangal at sa paghahayag ni Kristo. So sa pagdating ng Panginoong Hesus, ikararangal tayo ng Ama, ng Panginoong Hesus para sa Ama. Iaalay tayo ng Panginoong Hesus sa Ama na talagang lumabas na pagkaginto natin. Kumbaga doon sa palay o sa trigo, yung labas ng trigo, di ba pala yun ang takip? Pag dumaan nyo sa kiskisan, dumaan nyo sa rice milling, lalabas yung pagkaputi ng trigo. Na talagang buong trigo na may laman. Binanan, aalisin yung balat para lumabas yung pagkaputi. Ganon din ang ginto, aalisin naman yung dumi para lumutang ang pagkaginto. At ito'y makikita natin na sa darating ng mga panahon, tayo dadaan sa bautismo sa apoy. At lahat tayo, kung tunay kang anak ng Diyos, dadaan ka sa bautismo sa apoy. At ang paraan ng Diyos ay hindi malirik talaga na judgment niya, nakaparaanan niya, na nakapagtataka. Pero talagang gumagawa ang Panginoon, sabi sa Romans 11:33. O kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirit na kanyang mga daan. Kasi nangyari ito, sabi ko, kasi si baby, pinabayaan niya yung sakit na diabetes, lumala, nagkaroon ng komplikasyon. Eh, sino ang tutulong doon? Di ako. Sino makakatulong ko? Eh, lahat ng anak ko, si Jan. Sabi ko, Jan, kaya ka pala nawalan ng trabaho? Ikaw ang makakatulong ko. Kung titignan mo, parang masama, di ba? Kasi nawalan ng trabaho eh. Pero napakabuti nun. Kaya sabi ng Diyos, lahat na nagaganap sa atin, mabuti man o masama, sikat ibubuti na nagsisiibig sa Diyos.
Kung wala si Jan, kung nagtatrabaho si Jan, sino katulong ko? Eh, hirap na hirap. During 2 days, sunod-sunod, wala kang tulog. Sino papalit sa'yo? So sabi ko, Jan, kaya ka pala nawalan ng trabaho. Darating tong panahon ito, magkakasakit ang mama mo. Lilinisin ang lahat ng sakit. Alam niyo, lahat ng sakit ni baby, nililinis. Kung kukwento ko sa inyo at aasa ka sa paningin, mawawalan ka ng pag-asa dahil hindi na talaga makakilo si baby. Talagang grabe talaga. Pero mo, meron siya enlargement of the heart. Meron siyang stage 3, kidney failure. Meron siyang anemia. Meron siyang sugat na merong na bacterial infection. Meron siyang tubig sa baga. Yung puso niya, hirap na, talagang napakatindi, ang Diyos lang ang gumawa. Lahat ko pinagagaling na, at patuloy na pinagagaling. At ang pagtulong, maraming kapatiran tumutulong sa amin. Hindi ako magsalita. Inilagay ko lang doon sa ating secret society, doon sa LCJ ministry natin, na dinala ko si baby sa ospital, kailangan namin ng monetary help. Tsaka prayers. Napakalakas ng kapangyarihan ng prayer. Yung mga prayers ninyo, prayers namin lahat, kumilos eh. Kasi kung titignan nyo, biruin mo 3 days ka sa intensive care unit. Alam nyo, pag tumatakbo yun, grabe takbo ng metro nun. Alam nyo ba na nag-exit na kami sa maximum? 100,000 na ang bill. At pagkatapos, ang lahat ng ibibigay niya, kailangan bayaran na ng katagoke, mag-alala. The Lord provides. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At patuloy nga nagpo-provide. Saan kami kukuha nun, di ba? Pero napakarunong ng Diyos eh. Napakagaling niya. Alam niya yung gagawin niya. Meron pa isang eksena eh. Bumili ko ng unan sa Lazada, nagpadala. Nung pala gagamitin ng unan doon, tapos kanina umaga, maghahanda ako dito ng mga silya. Sabi niya, lagi tulungan kita. Ay ka talaga? Sige, hindi ka. Sabi ko, ikaw ba gusto mo mag-deacons? Pahit ka ba deacons? Sabi niya, oo. O, deacons ka. Gusto ko marinig na, oo. Oo. Ay ko, pinagkaroon ng deacons. Tapos, hindi niya napansin, linis na linis yan, paligid. Dati kung ano-ano nandiyan, sabi ko, ito na yung paglilinis ng Diyos eh. Spiritually, physically, materially. Lahat pa dito, nililinis sa iglesia. So, inihahanda tayo mga kapatid. Naaawa lang ako doon sa iba, na ayaw pa magpasyang maging alagad talaga. Hindi mo alam eh. Ito, hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas. Akalain mo ba mangyayari sa buhay namin ni baby yun? Eh, pero nyo, siguro one day na siyang nahirap huminga talaga. Tapos sabi ko, kaya mo ba ba? Sabihin mo sa akin pag hindi mo kaya, pupunta tayo sa ospital. After 2 days, sabi niya, dali mo na ako sa ospital. Sabi ko, wala tayong pera, God will provide. Eh, may sing-sing si John. Nagsanda kami, 1,900. Nagpunta kami sa Pasig General Hospital. Pagpunta namin doon, di nagkaroon ng mga ano, yung mga basic na ginagawa nila. Tapos, sabi nila, puno na, hindi na pwedeng ma-admit dito. Kailangan ihanap ng ospital. Eh, hirap na si baby, pinauusukan lang doon. Sabi ko, Panginoon, ano gagawin ko? Nagkaroon ako ng uyo, kumingi na ako ng tulong sa kuya ko. Napakabait ng kuya ko na yan. Sabi ko, kuya, may problema. Hindi kami ma-admit dito, eh kailangan maghanap ng ospital na may a-admit. Naghanap siya. Sabi niya, sa Pasig Doctors, open daw, doon kayo magpunta. Pag alis namin, alam niyo, pinagbayad kami ng 4,000 doon. Buti na lang, nagpadala ng kuya ko ng 10,000. Di may nagara pa 6, biyahe na kami. Sumakay na kami ng taxi, punta na kami sa Pasig. So kami lang nandun sa intensive care unit, dinalat siya for 2 days. Talagang sinangkapan siya ng mga cardio monitor, lahat ng nandun. Inilagay sa kanya, chinek siya. Lahat, yung mga doktor, ang dami nyo doon. Meron yung doktor sa pulmonary, may doktor sa puso, may doktor sa kidney. Kung ano yung specialty, at yung sugat niya sa paa, may surgeon siya doon. Ang linis, ang ganda ko. Ang Diyos talaga mysterious eh. Hindi mo alam kung paano siya kasi mayroong panahon talaga eh. Si araw ng pagpapabaya niya, ginawa niya, pinabayaan yung sakit niya. May araw din ng pag-aayos eh. May araw ng pagtatapon, may araw ng pagtitipon. Pero huwag mo sandyain eh. So, lalo na kayo, pag may sakit kayo, gamutin nyo, ipagamot ninyo sa doktor. At inintay nyo gamutin. Huwag pabayaan kasi lumalala eh. Lumalala talaga eh, nagkakaroon ng lalo diabetes. Sabi ko, ito, pangalawang buhay mo na to, katulad ko. Pangalawang buhay ko na to. Pero yung second chance, wala. Second life, meron. Kasi isa lang ang chance eh. Isa lang ang pag-asa. Isang beses lang tayo mananapa. Walang second chance. Walang pangalawang pag-ibig. First love lang. Pero sa buhay, may second life. Ako, ilang ko na nga. Baka 9 lives na eh. Bata pa ako, pinapatay na ako eh. Hindi ako mapatay-patay ni Taning eh. Hanggang sa itong huli-huling pagpatay niya sa akin, in-stroke ako, hindi pa rin niya ako napatay. So may plano ang Diyos eh. Sabi ko, John, alam mo, may plano ang Diyos eh.
Biruin mo ha, kung titignan natin si Jan. Kasi ako madalas maglaro ng poker eh. Pero as na ako, natatalo pa pagbaksak ng baraha, nai-straight pa yung kalabahay ko, ba't ganun? Panalo na, natatalo pa. In-apply ko sa buhay ko, ba't ganun? Panalo na. Sa iglesia lang, maraming nangyari sa akin iglesia dito na nasa tama ako, pero ako natalo. Si Jan, ganun na ito. Jan, alam mo, kasi si Jan, okay yan, hardworking yan, saka talagang mananampalataya. Pero mo, naging seaman siya. Tapos niya maging seaman, nag-apply siya dun sa photo. Natanggap siya. O nung matanggap siya, hindi naman pumayag yung boss niya, umuwi siya dito. So, panalo na dapat eh. Nandun na okay na yung trabaho. Sumunod, kumuha siya ng exam sa civil service. Nakapasa. So, may tumulong sa kanya, nakapag-apply sa PPA. So, PPA police siya. Nung ibibigyan na siya ng IT para maganda, hindi pwede, kailangan lang 4 years old. 2 years old siya. Ay di, panalo na sana, talo na naman. Tapos pagdatabi ko, alam ko na, kung ba't ka nawalan ng trabaho, ang trabaho mo, deacons. Pag nagpasweldo ang Panginoon sa ibang magpasweldo ang Panginoon, grabe siyang pagpapala. Spiritually, physically, materially. Ganun pala eh. Ay ko, at least may katulong na ako, may deacons na ako every Sunday. Hindi na ako masyadong hirap. Pero okay din, pinagpapawisan ako dito. Alam nyo, pag nung sa ospital, ang dami ko pwede ko. Halos lahat doon, kachokaran ko lalo mga janitor. Ang pinagtataka ko nga ito, ang mga janitor dito, puro fever. Pag magkikita-kita kami doon na oh, hello, good morning. Sabi ko, ayos na naman susweldo na naman tayo Tapos ang dami ko nakachok. Basta yung mababa pa, madali man yung mga doktor, wala Isa lang nakachokaran ko doon ng doktor, si Dr. Advintula, yung umopera kay baby. So, ibig sabihin, gumagawa ang Panginoon Ang daming tumutulong siya. Ang babait ng mga tao sa amin doon. Yung mga nurse, lahat. Yung mga doktor na magsuplada even. Siyempre, siguro, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Tingin niya sa iyo, mababa ka. Wala ka na maitatanging tao, kahit janitor yan, kahit sino yan. Kailangan mahalin mo yan, igalang mo yan, kaibiganin mo yan. So, kada pagpupunta doon, nagkakagulo kami doon. Pero talaga sabi ko, gumagawa talaga ang Panginoon. Magtitiwala lang kayong lubos. Kaya sabi ni Pablo, we don't live by sight Kasi kung titignan mo si baby, titigok-tigok. Para magpapaalam ako, hindi ka pa mamamatay. Kalooban pa ng Diyos, magpo-prophecy ka pa, mamamasyal pa tayo doon sa Antipolo. Tsaka sa Tanay. Dadalhin pa natin yung mga apo natin to pag binigyan tayo ng apo, hindi ka mamamatay. Relax ka lang, God will provide. Basta ito pangako mo sa akin, lahat ng masamang kaisip papasok sa iyo, huwag mo tatanggapin, labanan mo. Sabi ko, nililinis ka Lahat tayo nililinis, inaalis ang lahat ng kasalanan sa buhay natin sa pamamagitan ng apoy. Paano malalaman kung ikaw ay sumasampalataya kung hindi ka isasalang? Katulad dito, saan ka nagkukuha ng 100,000? Yung pagpunta namin doon sa Pasig yan, nagsalta pa Tapos ito ngayon, the Lord will provide. Siya ang bahala dyan. Kasi nagtiwala tayo, nasa natin sa Diyos ang lahat ng bagay, siya gagawa. Ang kailangan lang, yung lubos na pagsapasawak mo at lubos na pananampalataya mo. Pusang loob talaga, yung gusto mo talaga maging alagad. Gusto mo talaga magpakabanal at susunod ka na talaga sa lahat. Kasi baka mamaya, ikaw ang subukan, matindi. Paano kung 6 feet below the ground, nakakalungkot, di ba? So hanggang hindi pa dumarating yun, magpakatino tayo, magpakabanal-banal tayo na maging talagang pusang loob ang pananampalataya at pagsunod, magpakabanal na tayo. Wala nang nalalabing panahon. Bawat isa sa inyo, hindi ko alam kung paano dumadaan sa bautismo sa apoy. Meron ako nabalitaan si Jai Jai, na hospital nung isang araw. Ganun din, tinunan din yata ng tubig sa baga, nagkatuloy, hindi ko alam. Sabi ko, baptismo pa lang yan muna, sinusubukan ang faith natin. At magtatagumpay tayo dahil pababayaan ng Diyos. Kailangan lang pusang loob. Sabi sa Philemon 14. Kasi ginalang pagpasyahan mo sa kaloob-looban mo, sa puso mo, sa isip mo, damdamin at kalooban mo, natutunay ka ng Kristiyano kasi hindi mo na para mamatay ka mamaya. Para mamatay ka bukas. Katulad nun, si baby, biglaan yun Hindi naman namin akalaing biglang ganun na talagang baksak lahat ng internal organ niya.
Ang creatinine niya, grabe taas. Stage 3, sabi. Pasalamat tayo sa Diyos, hindi stage 5, hindi dialysis na yan. 5,000 every dialysis, 10,000 every week. Tsaka kukuha nun. Pero napakabuti ng Diyos eh. Bago dumating yung in danger zone, aayusin na niya. Ganun ng Panginoon eh. Naging pabaya man tayo, siya hindi pabaya. Naging hindi man tayo tapat, siya tapat. Dahil patuloy tayong sumusunod. Sabi ng Philemon 14, Dadapot kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman. Upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. Hindi yung napupwersa ka sumunod. Yung napupwersa, wag. Ang gusto ng Diyos, kusang loob lagi. Sabi ng Isaiah 1. Kung gusto mong sumagana at mapagpala ka ng Panginoon sa lahat ng bagay, kusang loob lagi lahat. Ang pagtulong mo, kusang loob. In-announce ko lang sa iglesia na mayroong monetary support, pero wala ako inutusan na pahingin mo nga ako. Ang Espiritu Santo nag-uudyok sa inyo na sa pamamagitan ng ikaputandog, binibigay mo na kaagad. Kasi ang plano ko, hulug-hulugan eh. Kasi nagsabi na ako sa Kuya Rico eh. At ko, Kuya Rico, kung magkano man magato, tulungan mo muna kami, uhulug-hulugan namin. Every month, pag may tag sa offering ako, so ayun ang tulong nyo sa akin. Sana yung mga hindi totoo, maging totoo na. Para matulungan nyo naman kami maghulog-hulog. Eh, unang-una, hindi naman talaga sa iyo yun, sa Diyos yun eh. Kaya lang, dumarating itong panahon na ito para maudyukan yung hindi pa totoo. Na talagang mahalin mo, pastor mo. Mahalin mo yung kapatiran. Magmahalan kayo. Paano mo malalaman? Kung hindi may trahedya. Pag may trahedya, doon lumalabas ang pagmamahalan, pag-iibigan. Sabi ng Isaiah 1:19, kung kayo'y magtusat maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So ito yung sekreto eh. Ito yung pagpapalang paraan ng Diyos kusang loob. James 1:25. Kasi meron ba sa inyo rito na hindi pa talaga alaga, hindi pa siya talaga nag-iikapot handog ng lubusan. Ayaw niya pa, ewan ko, bakit ano bumibigay, hindi ko alam. Hindi wala naman ako magagawa, sabi nga ni Pablo. Kung ikaw ay walang pasya, hindi ako makakagawa sa iyong pagpapasya. Gusto ko hindi dahil sa kailangan ko, hindi kusang loob mo pagpasyahan. Ito sabi sa James 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. The perfect law is the law of liberty. Yun ang sakdal na kautusan ng Diyos eh. Malayang pagpapasya. Kaya yung free will na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ang kanyang tinitignan eh. Ang kapangyarihan ng free will ng tao, hindi sinasakluban ng Diyos yun eh. Bahala ka. Kung ano pipiliin mo, papipiliin ka lang ng Diyos, susunod ka ba o hindi, oo ba o hindi. It's your own lookout. Pero kakatulang ka ng Diyos sa ginawa mo at pinili mo. Eh ba't hindi mo piliin iligtas sa sarili mo? Kasi one chance lang to eh. Hindi naman to ulitin eh. Yung second life, third life, meron pa nga hanggang siyam na buhay, parang buhay daw ng ano eh. Buhay ng ano eh, baterya. ng ever ready battery. Chance lang yung binibigay eh. Isa lang ang chance natin, isa lang ang pag-asa, isa lang ang pagkakataon. Walang nasusunod, isa lang ang pananampalataya. Eh pag hindi mo pa ito pinagbuti, eh finish or not finish, pass your paper. Malapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus at ang iglesia nito dumadaan sa bautismo sa apoy. Natatandaan niyo siguro noong pa sinasabi ko na to, na yung 1/3 na nalabi, dadaan sa bautismo sa apoy, pagkat kailangang matanghal kung sino totoo at hindi. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng tao ito sa kanyang ginagawa. So, walang small o big thing na gagawin ka na hindi niya pagpapalain. Ginagawa mo eh. Ano man ang ginagawa mo, pagpapalain ka, naglalakad ka sa kalye, hindi ka masasagasaan. Naglalaba ka, hindi masusubasog yung mukha mo sa labahan, hindi ka mauuntog. Nagsasaing ka, hindi malusunod sinaing mo. Ano man ang ginagawa mo, pagpapalain eh. Pag naghahanap buhay ka, pag tanggap mo ng pera, nag-iikapot ang duga, sasagana buhay mo. So, maging makatotohanan tayo. Maging totoo na tayo na talagang kusang loob. Sabi ng Hebrews 13, 15, 16. Maging kusang loob itong gagawin mo na to. Sabi sa Hebrews 13, 15.
Sa pamamagitan nga niya, maghain tayong palagi. So always. Alam niyo ang ginagawa ko kay baby sa ospital? Pag nalaman ko sa doktor kung ano yung sakit, tatanungin ko, Dok, ano ba sakit ng asawa ko? Meron siyang enlargement of the heart. Meron siyang stage 3 kidney failure. Meron siyang tubig sa baga. Di pag-alis ng mga doktor, ilay hands ko si baby. Aayusin ko yung puso, yung lungs. Tapos, pag nakaupo ako, nakahiga ako, wala akong ginawa kundi mag-pray. Mag-pray, mag-lay hands, mag-pray, mag-lay hands. Yung prayer niyo, yung prayer ko, yung pag-lay hands ko, at yung lahat ng panalangin ng iglesia, kumilos ang Diyos. Kaya mababasa nyo, so mightily nag-respond talaga ang Diyos. Kasi kung titignan mo si baby, isang bulati na kumipil pa, dedo na eh. Kaya nga kung mabubuhay ka sa nakikita mo, mawala ka ng pag-asa eh. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko, sinasabi ni Satanas, mamatay na yan. Wala kang pambayad dyan, kakahiya. Mamumutang ka ba? Ang dami pa. So, hindi. Lalaban ako. I will fight a good fight to faith. Satanas, lumayas ka. Hindi ka mananalo. Talo ka. Gagawa ang Panginoon ko. Sabi ng Panginoon ko. Talaga. Di ba si Kristo binanatan ni taning talaga sa ilang? Oh, di ba nagugutom ka? Ayan ang bato. Oh, kay, gawin mong tinapay, makakain ka. Oh, di ba hindi ka naman sasaluhin ka na? Magpatihulog ka na. Oh, ibibigay ko sa lahat sa iyo yung kayamanan na yan. Sumamba ka sa akin. Spiritually, physically, materially, sinubukan si Kristo, pero nagtagumpay. Ano sabi niya sa John 16:33? Ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob ninyo, aking dinaig ang sanlibutan. Di ba nadaig ni Jesus Christ ang lahat ng tukso ni Satanas sa sanlibutan? Magalak daw tayo mainit pagkat nagpatagumpay siya. Tagumpay ang katawan, sumampalataya ka na. Walang magagawa si Satanas sa atin. Tagumpay tayo mga kapatid. Lahat ng pagsubok na dadaanan nyo, pagtiwalaan mo lang yun, talagang lubos ka magtiwala. Kasi ilalagay tayo ng Diyos sa kalagayan, wala kang magagawa. So pag wala kang magagawa, aasa ka na talaga sa Diyos. Panginoon, ikaw na nga lang ang bahala. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ang gagawa. So gagawa na ang Diyos. Ay, okay na, niwala ka na eh. Kaya nalulugod siya sa sumasampalataya. Pag sumampalataya ka na, gagawa na ang Diyos eh. Eh, kailan ka talaga tunay na sasampalataya? Kailan ka tunay na magiging tunay na alaga? Kailangan i-maintain mo yung pagsunod eh. Sabi sa Psalm 119:108. Tanggapin mo, isinasama ko sa iyo ang aking pusang handog ng aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Yung kusang pagsamba, yung kusang pagpaparangal sa Diyos. Palagi ka mag-aalay ng pagsamba sa Diyos sa bahay mo. Kahit saan ka nandun, magpe-pray in tongues ka, papurihan mo ang Diyos, maglingkod ka. Ang paglilingkod sa Diyos ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko nga kayo dyan eh, o paano dyan? Meron ka ng trabaho, Diyos. Naka-payroll na siya sa employee ng Diyos. Ikaw, ano trabaho mo sa Diyos? Kapag sumusunod ka sa lahat ng utos niya, naglilingkod ka. Kaya kung ano man ang kautusan ng Panginoon, susundin natin lahat. John 12:26, pararangalan tayo ng Ama. Kasi ang pagkilos ng Diyos, ano nga eh, hindi mo makikita agad eh. Yung Romans 3:11-33, hindi malilip na kahatulan at mga pamamaraan ng Diyos na hindi kaya abutin na marirealize mo lang kapag naniwala ka. All things work out together for good. Paniwalaan mo yun. Yung masamang nangyayari sa iyo, paniwalaan mo makakabuti. Yung pangyayari kay baby, yung pagpunta sa hospital, nakabuti. Bakit? Ipinagagaling lahat ng sakit niya. Kahit napabayaan niya yun ng mahabang panahon, hindi nagpabayaan Diyos dahil sumusunod tayo sa kalooban niya. Sabi dito sa John 12:26, kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. So yun daw naglilingkod, pagsunod sa utos niya. Kung saan ako naroon ay doon naman kayo doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin, at siya'y pararangalan ng Ama.
Pag nagparangal ang Ama, napakatindi. Hindi pumasok sa puso ng tao, hindi nakita ng tao, hindi narinig ng tao ang mga inihanda ng Ama sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ang magpaparangal sa atin ng Ama. So ito na yung panahon na tinitipon talaga tayong lubos, na pinasusunod na tayo talaga. Dumadaan ng 1/3 ng iglesia sa bautismo sa apoy. Si Karaya, 13:9. Ito ang paraan ng Diyos. At naganap itong pagbabautismo sa apoy sa atin nung mamatay si Brother Manny. Yun ang pasimula ng talagang hands-on na ang Diyos sa iglesia. Gumising ka o taba, laban sa pastor ko, at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang tupay nangangalat. Di ba nangangalat ang iglesia? Nagka-divide ang iglesia ng LCJ? Nung mamatay si Brother Manny, di ba nahapi? Nagkampihan sila, ang nahiwalay tayo, yung 2/3, yung bishopric ni Elmo, bishopric ni Carding, nag-anib sila. Sabi ko nga, wala bang marunong sa mga ito na magsasabi, oy, meron ba, mali ang ginagawa natin, nagkakampihan tayo. Hindi na tama ito. Walang naging marunong sa kanila na magsabi, o hindi, ginawa nila yung mga plano nila. Dapat sana, sabi ni Pablo, wala bang marunong sa inyo na pwede humatol at pagsabihan ng kanyang kapatid? Papailalim pa ba kayo sa mga hindi mananampalataya? Hatulan nyo nga, sabi ng Panginoon, yung mga yan. Saktan mo ang pastor at ang tupay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. At mangyayari na sa buong lupain, buong iglesia, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit, ang ikatlo'y maiiwan. At aking dadalhin ang 3 bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay ang aking Diyos. Sabi ng Matthew 5, sinabi ng Matthew 5:43-45, ang ganito. Kasi ang mga tao, halimbawa, inaway ka, ginawa ka ng kasamaan. Ang kautosan dyan kay Moses, ibigin mo ang iyong kapwa, kapuutan mo ang iyong kaaway. Pero sinasabi ni Kristo, hindi. Ito, babasahin ko sa inyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, at kapuutan mo ang iyong kaaway. Dadapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong makakaaway at idalangin ninyo ang sa inyo nagsisiusig. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at mga hindi ganap. So magiging katulad tayo ni Kristo. Mamahalin natin ang mga umaaway sa atin, ang mga umuusig sa atin, ipag-pray natin. Para maging tunay na anak ng Diyos tayo. Dati nga, hindi ko na pinag-pray sila. Ngayon, alam niyo, prayer ko, Panginoon, yung buong LCJ ministry, nung simula pa, yung mga nagrebelde, yung mga hindi sumunod, yung mga naging masama, at yung mabubuti, pagpalain mo po, Ama, na magsisi at ililigtas mo po silang lahat. Iniisa-isa ko pa sila. Kasi kailangan ibigin mo kaaway mo eh. Gawan mo ng kabutihan na inaaway ka eh. Para maging anak ka ng Diyos, yun ang gawin mo. Kaya nagpapaulan ng Diyos sa masama. Nagpapasikat siya ng araw. Hindi niya tinitignan ng kasamaan. So, hindi ka gaganti ng masama sa masama eh. Sinasabi ng Diyos eh. Gagawa mo ng kabutihan para maging tunay na anak ng Diyos. So, yan ang bautismo sa apoy eh. Susubukan ka kung gagawin mo yung word of God o hindi. Kasi ang kautusan niya, kapuutan mo yung kaaway mo. Iba na utos ngayon, utosan ni Kristo tapos na tayo kay Moses eh. Inuutos ko ngayon, ibigin niyo yung kaaway niyo at ang umuutos niya ipag-pray niyo. So, yun eh. Gagawan mo ng kabutihan. Kasi marirealize ng tao, si Judas nga eh, narealize niya, wala palang kwenta pera eh. Narealize niya. Kasi ibinenta niya ng 30 pirasong pilak si Jesus Christ eh. Nung nakita niya, inosente naman talaga, walang kasalanan eh. Galit ang Diyos doon sa pumapatay ng inosente. Yan si Lucifer eh. Noon pa, pinagsimula na si Lucifer pumatay ng inosente. Sino una? Si Abel.
Inosente yun eh. Wala namang kasalanan si Abel, sumusunod sa Diyos, pinatay. O ano sumunod? Pinagpapatay niya yung mga sanggol ng panahon ni Moses. Di ba? Para mapatay yung sugong si Moses, lahat ng mga bata pinagpapatay ng Paraon. Si Paraon si Satanas. O ano sumunod na pagpatay? Noong panahon ni Jesus Christ, si Haring Herodes naman si Satanas. Pinagpapatay din ng mga bata, pinapatay si Jesus Christ. Napatay pa. Pero puro inosente yung pinapatay. Kaya kapag ikaw isang member ng iglesia at hindi mo inibig ang kapatid mo, pinapatay mo na siya. At ikaw ay may kasalanan ng kapagpatay. Pinapatay mo yung mga inosente. Lalo na yung gumawa ng masama sa atin, wala naman tayong kasalanan. Gawa ng demonyo yun eh. Ang Diyos ang hahatol sa kanila, hindi ikaw. Pag ibigay mo sa Diyos ang paghatol, ang gawin mo, ano yung inuutos ng Diyos? Ibigin mo. Kaya nga mahirap to eh. Supernatural na buhay. Magiging supernatural tayo. Sinasabi ng 2 Chronicles 15:15 ang ganito. Kailangan kusang loob lagi. At ang buong Huda ay nagalak sa sumpa, sapagkat sila'y nagsisumpa ng kanilang buong puso, at hinanap siya ng buo nilang nasa, at siya'y nasumpungan sa kanila at binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot. So pagkusang loob daw ang pagsunod mo, masaya kang sumusunod sa kaloob, bibigyan ng kapayapaan ng buong iglesia. At nagagalak ang Diyos sa sumusunod ng masaya, sabi sa 2 Corinthians 9. Ang mensahe sa atin ng Panginoon, itong bautismo sa apoy na nagaganap na ito, kusang loob ka na talaga pasakop. Kusang loob ka na talaga maging Kristiyano. Huwag na yun, hindi mo alam ang mangyayari. Ito sinasabi sa 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So ibibigay mo yung full support mo sa iglesia, kay Jesus Christ, masaya. Hindi ka napipilitan. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabubuting gawa. So pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, kailangan lang kusang loob. Huwag kang napipilitan. Kaya nakikita ko nga dito, sabi ko, tinan mo itong mga dikos natin. Pagkatapos ng worship, wala kayo, hindi ako nag-uutos eh. Kusang nagiging dikos lahat eh. Walang dikos eh. Si Jan, nakatulong ko na, dikos ko yun tuwing umaga, kasama ko rito. Mamaya, matatapos na naman ng worship, lahat dikos. Talaga nandun yung kusang loob mo, na ikaw ang gumagawa, nagkakaroon ng pagmamahalan sa iglesia. Sabi na 1 Peter 2:2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So nasain mo talaga, loobin mo talaga ang salita ng Diyos na makapagliligtas sa iyo. Lahat ng salita ng Diyos na utos ni Kristo, ilagay mo sa puso mo, nagaganapin mo talaga. Loloobin mo talagang masunod ang bawat utos. Nang mapasagana tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. At darating ang panahon, magpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay at ang huli nito, buhay na walang hanggan. Amen.